tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Malo na naka-ere tayo. Alam mo, Malu Cabral, ayan, sa dami na ating ginagawa araw-araw, ha? Para sa ating mga balita, ayan, para sa pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas napahabayaan natin ating kalusugan. Kaya ikaw din, tatandaan mo, ha? Kapag malakas ang katawan, mas kaya nating harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Alam ko ikaw din ha? Umiinom ka rin. Kumakain ka ng purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Basta ang heart health mo, Sister L, ha? Alagaan mo yan. Ang Omega Gold ay gawa ng purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailan suportahan natin ang ating mga immunity at tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw at ito ang ating plus 1, Sister L. Tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo araw-araw. Kaya punta na po sa Mercury Drug, mga ating mga kuyang, kaparimanding bahagan, classmate Boy Pecson, aktibo si Senator Drilon, at iba pa ang leading drugstores nationwide, at hanapin ang Omega Gold. I-add mo yan sa cart ninyo, ang Omega Gold sa mga online shopping platforms, ang inyong golden support for health at Omega Oil. Mahalagang paalala ano po ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pero Tatay Francisco Tapay, nakatatapos ang kanyang birthday, kailangan mo rin ito Get well soon, Tatay Francisco Tapay. Katatapos lang mag-birthday ng ika-93 niya, Sister L. Wow. Abay, na-aksidente. Ayan. Nadulas. Ayan. Oo, nadulas po. Ayan. Ayun, nanood siya ngayon sa kanyang kwarto sa Lipa Mediatrix Hospital. Ayan. Pagaling po kayo, Kuya Francisco Tapay. Ayan. Pagaling po kayo. At sabi ng inyong pamangkin, si Mr. Edwin Ernie, ayan, pagkada po gumaling kayo, ayan, dadalhin namin kayo sa Pegasus. Ayan. hindi sa Chicago, ayan, kasi sarado na. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:34. Ang oras na yan ay hatid. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, may glow up with white rose papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang
makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. At kilig vibes natin ng Thigel Stars DK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits. Nasa ating linya na si
dating DepEd Undersecretary. At ngayon ay spokesperson ng defense team ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, si Attorney Michael Powa. Yusek Attorney Michael Powa, sir. Magandang umaga po, Attorney. Good Lakay, morning, magandang attorney. umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney Powa, sir. Ayan, Yusek, bakit hindi po ni minsan ay sumipot ang VP Sara sa mga pagdinig ng House Justice Committee, sir? Opo, Lakay, kasi meron talaga tayong objection doon sa naging mga proceedings or nature ng mga proceedings sa kinoconduct dyan. Yan nga po yung naging sanhi. Kaya tayo nag-file ng petisyon sa Korte Suprema questioning yung proceedings dahil sa aming pananaw ay hindi na po saklaw ng initiation ng impeachment ang nangyayari or kahit ihanlin tulad nila sa preliminary investigation. Ang pananaw kasi natin venturing into trial na po kasi yung mga nagaganap dyan na sa tingin namin ay dapat sa Senado na ginagawa at hindi dito sa Committee on Justice. So paano nyo tutugunan o pinaghandaan itong resulta ng report ng hearing ng Justice Committee, Attorney Powa, sir? Sabi, Opo. meron na pong probable cause against the VP. Opo, sa atin naman po, nasabi natin sa statement natin kahapon na hindi naman natin na ikinagulat based on the directions being taken by the committee na magiging ganyan talaga yung resulta. So, syempre po, ang mangyayari pa naman po ay magkakaroon ng committee report sa pagkakaintindi ko at iaakyat pa yan sa plenary for yung 1/3 vote na kinakailangan para matransmit yung articles of impeachment sa Senado. So, abangan lang po natin yung mga magiging developments, although hindi namin waive yung objections namin dahil nga meron tayong petition before the Supreme Court. So, hintayin din natin yon. Pero kung ano man ang mangyari, handa naman po ang defense team ng ating Vice Presidente. Hindi lang para depensahan siya, pero para maipakita rin sa ating mga kababayan na walang basihan yung mga binabatong aligasyon laban sa kanya. Attorney, Sister El po ito, nabanggit nyo nga po na hindi umattend dito sa Justice Committee dahil kumbaga ine-expect na natin yung magiging result. Pero once po na matransmit dyan po sa Senado ang nyo po bang Articles of impeachment. articles of impeachment, once na matransmit, attend po ba ang Vice Presidente? Hindi po matutulad dito sa nangyari sa House Justice Committee? Well, definitely we will participate in the proceedings. Yung ngayon, yung presence mismo ng Vice Presidente, it will depend kasi kung kinakailangan na nandun siya, depending kung yung incident for the day o yung trial date kailangan nandun siya. So those things are naman po nakikita naman natin hindi naman araw-araw na trial kailangan nandun ang respondent. So pero sa atin definitely kung umakyat to sa Senate we will participate without waiving syempre yung aming paring aming objections dito sa nangyari kung paano nagsimula itong articles of impeachment, kumbaga kung paano yung proceedings ito sa Committee on Justice. Sa attorney, sino po ang members ng defense panel? Kayo ba ang Opo. lead? Hindi actually we're working with po kami, group of lawyers po kami. We're working with one another, led by of course Fortuna Narvasa and Salazar na law office, and then yung law office ko rin po Himala Vertusio, but I'm the one who's entering my appearance. And then meron din po kami sila Attorney Ralph Podota and Attorney Mark Vinluan. So, kaya po medyo may misconception na ang dami-daming abogado. Hindi naman po lahat yan ay kumbaga hindi lahat yan in-engage individually, It's just that, syempre, mga law firms po to working with one another, led, of course, by Fortuna Narvasa Salazar. Pero kumbaga sino ang istarang dyan? Yung mga nakikipagdebate, nag-cross-examine katulad ni impeachment ni Erap noon. Si Attorney Fortune ba ang dyan? Well, spread out po kami. Lahat po kami magkakaroon ng participation May sa kanya-kanya trial. role. Kasi talagang team effort po ito. Ayan. Alam po nyo, Attorney Powa, sir, ayan, confident ba kayo na maabsuelto ang VP Sara sa Senado? Dahil ngayon pa lamang sinasabi na mahirapan ang na makonvict ang VP Sara sa Senado dahil sa dami ng mga support ng Vice Presidente sa Senado.
Well, yan po kasi I think lakay nang gagaling yan dun sa yung mga nagbibilang ng numero based on political alliances, etc. Yes, sir. No? Sa atin naman, sa legal, we don't really want to go into the political kasi that's beyond our control eh. Anong makokontrol lang po namin ay yung mga ebidensyang iprepresenta namin, the way we cross-examine, yung ebidensya ng prosecution. So, dyan po confident tayo na talagang mapapatunayan natin na wala namang pagkakasalang ating Vice Presidente. Specifically, yung mga impeachable offenses, no, wala namang ganun. So, dyan, confident po tayo. Siyempre, we are hopeful that the senators will of course vote based on the evidence. And yan naman po, we have to give our senators the benefit of the doubt pagdating sa mga bagay na yan. Ayan na, sinasabi na matibay na pong ebidensya, Atty. Powa, ayan na, si Congresswoman Laila de Lima, yung threat ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos at First Lady at Speaker Martin. Opo, syempre po, naintindihan naman natin yung pinanggagalingan ni Representative Laila de Lima. Nirespeto po natin ang kanyang opinion at ang kanyang posisyon. Pero syempre, ibang posisyon ng defense. No? Ganyan naman po talaga sa litigation. So sa amin naman po, ang aming pananaw, wala pong, dyan po sa mga allegations sila, wala pong matibay na ebidensya at papapatunayan po natin na yun nga po, no, na walang basehan yung mga allegasyon. Bakit hindi yung pinagsasalita si VP Sara? Strategy Hindi ba naman yan? po sa hindi natin siya pinagsasalita. But syempre sa legal matters, syempre, kaya nga niya kaya siya kumuha ng mga abogado para kami po yung magsalita. But si VP naman po, as you can see, kahit na may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya dahil di naman pwedeng tumigil ang trabaho niya bilang Vice Presidente dahil lang may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya. Attorney, ang binabanggit kahapon dahil nga nasa isang exhibit ang Vice Presidente, ang binabanggit po sa House Justice Committee ay malinaw na binabaliwala daw ng ikalawang Pangulo itong kanyang impeachment. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defend hers because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So, ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng Vice Presidente dahil lang po, no, may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Attorney Powa, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Lakay. Maraming salamat, Sister El. At thank you for the opportunity to be on your show. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you very much, Thank you sir. po. At good luck. Samantala, Carly Diskaya dinala na sa ospital para sa kanyang operasyon. Unahin natin si Raymond muna. Yan, standby Giselle. Si Raymond Dadpas muna. Raymond, please come in. Raymond. Okay, Raymond. Ayan, okay na. Raymond Dadpas, please Okay come na, in. Lakay Raymond. On air ka na, Lakay. Nakalabas na ba ng Senado? Hindi pa nakalabas? Raymond? Nakalabas na. Kanina nakalabas pa na. may... Kanina pa. Oo, nakalabas na. Dinala na nga sa isang kilalang ospital. Hindi nila pinakalanan yung ospital dahil nga sa pakiusap din naman for security reasons. Sakay si Ginoong Carly Diskaya sa ambulansya ng Senado at may escort itong mga motorcycle riders mula sa Philippine National Police. Wala Doon, naka-convoy, may convoy. Ayan, nakita namin video. Okay, proceed. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili sa Diskaya sa ospital ng hanggang sa 7 araw. Ngunit kung makita ng mga doktor na maaari na itong lumabas ng ospital, ay maaari itong ma-discharge ng mas maaga at sa Senate Detention Facility na ito magpapagaling. Sabi ni Mendoza, maigpit pa rin yung seguridad na ipatutupad kay Diskaya habang nakakonfine sa ospital gaya ng ginagawang pagbabantay sa kanya sa Senado dahil may kasama itong tauhan mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Pakinggan natin si Senate Secretary Dong Mendoza.
Lang sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days, pwede siyang bumalik dito sa ano, sa Si Curly Vizcaya na lamang yung natitirang nakakulong sa Senado doon sa mga inakusahan sa flood control anomaly na yung asawa niyang si Sara Vizcaya ay nakapilit na ngayon sa Lapu City Jail. Samantalang si Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan First sa JP Mendoza ay nailipat na sa ibang kulungan. Ito si R.H. Fuentes, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Daming bayan. May kaugnay na report si Giselle Ricafort, Sister L. Ang pananatili ni Curly Vizcaya sa ospital, nakadepende daw sa doktor. Hindi Senado ang masusunod ayon sa kanyang kampo. Alamin natin ang detalye. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister Ellie, giniit ng kampo ng kontratistang si Curly Vizcaya na hindi Senado ang masusunod kung gaano katagal siya mananatili sa ospital matapos yung kanyang operasyon. Sabi sa DZRH News ng kampo, nakadepende sa rekomendasyon ng doktor kung maaari nang i-discharge ang kontratista matapos ang 7 araw. Nasa ospital na si Vizcaya, nasasailalim muna sa physical examination maging sa obserbasyon ngayong araw. Maaring bukas daw operahan ang kanang balikat nito sa isang pagamutan dito sa Southern Metro Manila. Inirekomenda ng nagsuring orthopedic surgeon na sumailalim si Vizcaya sa medical surgery matapos yung physical at medical evaluation na ginawa sa kanya noong March 31. Average na 10 hanggang 14 na araw daw yung maaring hospital stay ng kontratista upang ma-monitor yung paggaling niya at masimulan yung kanyang physical therapy. Aabot naman ng 6 hanggang 8 linggo yung healing period kung saan mandatoryo umano yung physiotherapy na pwedeng gawin sa rehabilitation facility o sa home service lamang. Sa diagnosis ng doktor, lumitaw na may rotator cuff tear, bicipital tendinitis, shoulder impingement syndrome na may subacromial bursitis si Vizcaya na yung ibig sabihin naputol yung kanyang tendon. Si Vizcaya na binansagang flood control king ang magbabayad ng kanyang operasyon. Una nang kinumpirma ni Senate Secretary Mark Landro Mendoza ang surgery ng kontratistang nakadetine sa Senado simula noong September 2025. Binigyan siya ng hanggang 1 linggo sa pagamutan at ibabalik sa mataas na kapulungan ng Kongreso para doon na magpagaling. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Saan dinala? Sa Fabella Hospital? Wala, hindi sinabi. Mamaya alamin natin kay Attorney Cornelio Samaniego Vizcaya III. Happy birthday muna kay Kuyang Randy Cabansag ng Bureau of Customs. Aba, alaba tayo Kuya Randy. Binabati ni Kuyang Jason Kalinap at pagbati na rin. Aba, bigat naman. Commissioner Ariel Nepomuceno ang bumabate. Aba. Mr. Alex Sugay, happy birthday Mr. Rolly Borja at Mr. Rolly M. At Sara Asuncion, IACs, happy birthday. At happy birthday din kay Mr. Ami Picar, kay Kuyang Doc Vic Sambale ng TM Caro Lads at kay Kuyang Benji Ortigero. Happy birthday. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Anyari sa SM Don Carlos Pobre, ha? Ayan. Abay, dumadami daw ngayon sa SM Sister L. Ano lakay? Nagkakaproblema sila. Ayan. Bakit? Ang daming nagwi-window shopping. Ayan, palamig ng palamig. Di naman namimili. Kasi lakay, ang init ng panahon naman talaga. Oras, Sister L. 9:55. Ang oras na yan ay... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Happy birthday din kay Tatang. Oy, Tatang Carlos Bernardo Abes ng General Tenyo Neve Ecija. Ayan, happy birthday po. Ayan, binabati ko ni Kuyang Neil Pagkaliwagan. At happy birthday din kay Lydia Fernandez. Wow, 87 years old. Sabi ni Willie Relador. At good morning, Commissioner Beda Epres. Bayang Pat sa Arbas. Sino ba ha? Ayan. Pero alam po niyo mahabigan sa init na nga panahon ngayon. Dapat ay samahan din natin yan ng init sa pagmamahal. Natural na kaligayan ang resulta niya. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea. Ikaw ba doon, Carlos Pobre, paano ka mag-express ng love? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Kasi ginigising nito ang init ng damdamin, making each night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Kuyang Dr. Fidel Caballero, Watson, Southstar, TGP Generica at iba pang butika. Kaya Noble Berry Micah Tesson, subukan mo rin ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, SM nahaharap sa hamon pero tiwala pa rin sa pagmamahal ng Pinoy sa pagpunta sa mga mall. Pero nagwi-window shopping lang daw kasi. Alamin natin ang balitang negosyo ni Don Carlos. Don. Aminado ang SM Prime Holdings na magiging mahirap ang taong 2026 sa gitna ng kaliwat-kanang kaguluhan, partikular na ang tensyon sa gitnang silangan. Sa katatapos lamang na annual stockholders meeting ng SM, bagamat mataas ang kanilang kinita ngayong unang quarter, hindi pa rin maiiwasan ang mga bagay na wala na sa kanilang kontrol. Ayon sa SM Prime, optimistic at tiwala pa rin sila sa pagmamahal ng Pinoy sa mall na isa sa mga nagbigay ng malaking kita sa kanilang kumpanya. Saad naman ni SM Supermalls President Steven Tan, napanatili nila ang foot traffic kagaya lamang sa nakalipas na taon. Sa ngayon, maingat ang kumpanya pagdating sa kanilang residential, hotel at convention center business. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 56 centavos kada US dollar.
At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat doon, pobre. At good morning Kuyang Hector Briñas, Dr. Ruel Aguila, paring Vic Lima, Joey Papa, at Kuyang Judge Boyet Mapili. Kuyang Boy Mabaga, kumusta ka na? At yan na ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, guys. Susunod na DCRS Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. Time check ba? Oras. Alas 10. 6. This time check is tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan.